Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. At saka, Filipino. Tama, di ba? Filipino nga. Support the Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Same, pero iba. Wag mong sabihin radyo, sabihin mo energy! Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Gusto ko lang pong i-share itong problema ko pero sana huwag po akong ma-judge. Ako po si Edeline, 48 years old. Isa po akong single mom. TJ Lindsay, lahat po ng nagiging boyfriend ko mas bata pa sa akin. Ewan ko. Hindi ko rin alam kung bakit walang nanliligaw sa akin na ka-age ko or mas matanda sa akin. Last year po, DJ Lindsay, nagka-boyfriend po ako nang nasa 20s na. Pero ayoko sa kanya. Kasi nga, masyado pa siyang bata at ang layo-layo ng agwat ng edad namin. But he was very consistent. Napakalambing at hindi nahihiyang ipakilala ako sa mga kaibigan niya at pamilya niya nung time na boyfriend ko siya. Sabi ko sa kanya kung sakasakali, baka in the future, makakita siya ng mas bata sa akin. Okay lang naman. Ayoko din naman siyang i-deprive, DJ Lindsay, kung anong reason ang meron siya. Basta ang gusto ko, mag-enjoy lang siya at maging masaya sa buhay. To make the long story short, nagkahiwalay po kami dahil bigla niyang nakita ulit yung long-time crush niya na gustong-gusto niyang ligawan noon pero hindi pa po pwede. Pero naging sila. Akala ko masaya yung relasyon nila. Pero nagtataka lang ako kasi up until now, DJ Lindsay, tinetext pa rin ako ng ex-boyfriend ko. Tinatawagan niya pa rin ako. At yung term of endearment namin na baby ko, ginagamit niya pa rin sa akin. Minsan nga kahit magkasama sila ng girlfriend niya, nagte-text pa rin siya sa akin. May times na gusto niyang makipagkita.
Nag-I love you pa rin siya sa akin, DJ Lindsay. At tuwing uuwi siya sa probinsya niya, gusto niya palaging ako yung huling makita niya. Dahil nga po, mahal na mahal ko pa siya, DJ Lindsay. Napapagbigyan ko siya sa mga hiling niya. Tanggap ko na naman na hindi kami magkakatuluyan ng lalaking to. Isang malaking rason yung edad namin. Pero alam mo, okay lang kahit sa mata ng iba, katawa-tawa kami. Okay lang kung lagi kaming patago kung mag-express ng pagmamahal namin sa isa't isa. Ang sa akin lang, makita ko lang siya ng masaya. Makita ko lang siya ng safe. Okay na ako dun. Masayang-masaya na rin ang puso ko sa ganyang setup. Your thoughts on this, DJ Lindsay? Muli, ako si Edeline. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Magandang umaga po sa inyong lahat. 14 minutes makaripas po. Anong makaripas? Makalipas kasi. Makalipas. After the hour of 9. 9:14 on the clock. Perfect ka, perfect. Hinaway. Anyways, mahal ko ito pa rin po ang estasyong same, pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Ay, nako, mga ante, mga sir, mga ma'am, pasok na po. We are live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Okay Pasok na po kayo mga ma'am, mga sir. O, pwede magbigay ng mga opinion, walang mali dito. Pwedeng magmarunong. Pwedeng magbida-bida. Walang problema. Oo, ito po ang lihim ng liham. Ay nako, mag-attendance muna tayo ha sa mga nandyan po sa ating Facebook Live ngayon. Kamusta naman kayo dyan? Nandyan na po si Grace, si Liza Kula, si Morgan Fox, si Ryan Mangupit, nandyan na si Winifredo Sarmiento, si Blessy Rafor, nandyan na din. Si Salvation Gordon, nandyan na po. Si Rosemary Batika, nandyan na. Kanina pa. O, nasa na yung iba? Ano to? -1 kayo sa puso ko. Sa puso ko, be! Gusto mo yarn? Ano masasabi mo sa ganito? Yung tipong, sabi niya, okay lang sa kanya yung ganong setup kasi alam niya naman na katawa-tawa lang sila sa harap ng mga tao sa paligid nila. Kasi nga, 48 years old na si Edeline, tapos yung kanyang boyfriend na nasa 20 years old. 20s naman, hindi naman saktong 20 siguro. Pero alam mo yun, pinapakilala daw siya sa pamilya niya, pinapakilala sa mga kaibigan. Pero they had to break up before kasi nakita nung lalaki yung kanyang long-time crush. Tapos hindi niya naliligawan noon. Pero nagkaroon ng moment na pwede na silang maging sila. Kaya, ginrab na nung lalaki yung opportunity. And he made ligaw-ligaw doon nga sa kanyang long-time crush. Which led to pakikipag-break niya dito kay Edeline. Ang sakit naman. Wow! Diba? Anong gagawin mo kapag ganyan? Pero nagme-message pa rin daw yung lalaki, nag-I love you pa din, baby ko pa rin yung tawagan nila, diba? Magulo, be. Magulo, Ngayon ko lang napagtanto, Okay So, anong gagawin mo kung ganyan yung setup, diba? Yung lalaki na mahal mo, iniwan ka, para dun sa crush niya, tapos niligawan niya, naging sila. Pero patagong mini-message ka pa rin. Ikaw pa rin yung gustong laging makita, nag-I love you pa rin sa'yo. Anong gagawin mo pag ganyan? Wow! Diba? Let me know your thoughts about this. Ito po ay kwento po ni Edeline.
na sinend niya over Facebook, facebook.com/Lindsay1067 is an LINDSAY 1067. Good morning kay Wengski Matt, kay Arch Monzon. Ayan, ganda umaga po sa inyong lahat. Basa po tayo ng comments. Mahal ko pangga ako, baby ko. Thank you very much kay Faith. Ang sabi dito, magpahinga ka muna ate. Mag-focus ka na lang sa anak mo. Hay nako, hindi mo na magbabago ang katotohanang matanda ka na. Real talk yun. Hoy! Sabi ng lola ko, kalabaw lang ang tumatanda. Huwag kayong ganyan. Sabi dito ni Lorna, alam mo Sender, nung bata-bata pa ako, idealistic din ako. Gusto ko ahead yung age sa akin. Pero lahat ng naging boyfriend ko, mas matanda ako. Lapitin din ako ng mas bata sa akin. Pag umiidad ka na, nare-realize mo na nawawala na rin yung pagiging idealistic mo. Basta mabait, responsable, okay na. Sa totoo lang, napatunayan ko na age doesn't matter talaga. Yung hubby ko is 9 years younger than I am. Sinuwerte naman ako kasi mabait at responsable siyang asawa. Mas matured pa mag-isip kesa sa akin. Kahit matanda sa'yo ang napangasawa mo, kung immature naman, wag na lang po. Diba? Totoo nga naman. Depende kasi sa tao yan eh. Age is just a number, diba? Sabi nga naman. Sabi naman ni Jopay, huwag hayaang maging waiting shed ng ibang tao. Yung palaging available at ginagawang tambayan habang hinihintay yung tamang bus na sasakyan nila. Oh, yung sakit ba? Tamang bus. Uy, mukha kang bulldozer, be. Sabi po ni Benny, I don't judge you kasi naiintindihan kita sa story mo, Sender. Relate din kasi ako. Sa iyo kasi ibang reason, yung story ko naman iba din. Sabi mo nga, gusto mo lang mag-share, hindi mo need ng advice. I know kasi nasa tamang edad ka na para magdesisyon kung anong kailangan mong gawin. Sabi naman ni Ron, so in short, gusto mo maging parausan ka. Nice, ang tanda mo na pero yan pa rin ang goal mo. Hoy! Masyado naman kayong brutal sa mga comment ninyo. Mga ano kayo dyan Perfect kayo. Okay Kalmahan nyo ng konti mga be. Sabi pa ni Stephanie Tan, he's still a boy ma'am, not a man. Distance yourself sa mga lalaking hindi pa totally developed ang mindset. Sabi naman ni Eliza Anchores, ex with benefits. That was so hot. O ikaw, Eliza ha? Parang kilala ko yan I'm gonna touch myself na lang. Uy, hindi. Sabi ni Darwin Rosel, Edeline, siguro nang ihinayang ka na dapat hindi kayo naghiwalay ng ex-boyfriend mo. Dapat kasi wag mong isipin yung edad ninyo at kung anong sasabihin ng iba tungkol sa inyo. Ang problema kasi, takot ang namamayani sa puso mo. Kaya para maging masaya siya, naging other woman ka, which is mali naman yon. Sabi naman ni Debbie Ducan, good morning! Hala, DJ Lensay, nawalan ako ng internet nung intro ng story. Pwede po paulit from the top. Hoy! Hoy! Mag-team replay ka na lang dyan sa YouTube. Mamaya nandyan na yan. Mga after 5 minutes, nandyan na yan. Galing sabi naman po ni, sino pa yung mga nandito? Kalimutan mo na siya, sabi ni Grace Lasal. Kalimutan mo na siya at ginagawa ka lang niyang reserba. Ay, nako. Sabi pa dito ni Wengski Matt, good morning Pangga, I am so back. Sabi ni Ryan, hi Pangga since 2010. O, nasa na yung comment doon, Beko? Sige, kuha tayo ng last comment muna, tapos mamaya na lang iba. Age is just a number. Ang importante is that both have the emotional maturity to stay in said relationship. Pero sana, you don't sell yourself short. Make yourself available to a person na wala kang kahati. Sabi ni Arch Monzon. Friendship, tama ka dyan. Yung wala kang kahati, yung tipong ikaw lang talaga yung pagmamalaki, yung tipong ikaw lang yung mamahalin at pipiliin araw-araw. Wow! Diba? Alam mo, etong si Ate Edeline, obviously, in love siya dito sa ating, doon sa kanyang ex-boyfriend na 20 years ang gaps sa kanya. Tama ba? 48. Tama, di ba? Ang hina ko talaga sa math. Pero sinasabi ko lang kasi, sige, isang tabi na lang natin yung edad. Kasi sa totoo lang parang hindi naman siya issue dito Kasi kahit na malayo yung edad ninyo, nagkakaintindihan naman kayong dalawa. Nandun ako sa iniwan ka nung nakita yung long time crush niya.
Tapos nung nagkaroon ng chance na maging sila, naging sila. Tapos ikaw parang naiwan ka na lang sa corner. Di ba? Nandun ako sa puntong yun eh. Wala na akong pakialam sa edad kasi alam mo yun, number one believer ako that age is just a number. Wow! Bale, wala yung age. 'Di ba? Nasa ano yan, nasa pag-iisip yan, nasa emotional maturity yan, 'di ba? And of course, physically, totoo. May mga matatanda naman o may mga nakakaedad na sa atin na hindi naman halata dahil ang galing nila mag-alaga sa mga sarili nila. Wow! 'Di ba? Ang dami ng ganyan ngayon. Diba yun yung iba sinasabi nila, yung mga 20s nga ngayon mas matanda pa tingnan kesa sa mga 30. Diba? Teka lang, hinihingal kasi ako kaya wait lang. Kita mo, hinihingal? Diba ilang taon pa lang? Wait ka lang kasi may rason ako kung ba't ako hinihingal, no? Mga judger kayo. Pero alam mo, Edeline, huwag kang magsisettle nga doon sa tipong nandyan ka lang, mini-message ka lang, tapos ikaw sagot ka lang ng sagot. Kasi ang nangyayari dito, para kang buffet. Yung anytime na papasok siya, kakain siya, okay lang sa'yo, hindi mo siya pinipigilan. Kumbaga walang boundaries kung hanggang saan lang siya. Wow! Diba? So, okay lang sa kanya kahit mag-ex na lang kayo tapos nag-I love youhan kayo, he's still getting the benefits of being in a relationship with you. 'Di ba? Kasi wala naman siyang kailangang gawin. Hindi mo naman siya pinagbabawalan. 'Di ba? Pabor sa kanya, lugi ka lang, 'di ba? Lugi ka emotionally, lugi ka sa mga efforts. Kasi siya, may sarili siyang girlfriend eh. Tapos ikaw, single ka, may anak ka, tapos kung anytime kanya kontakin, sumasagot ka naman. Lugi ka doon. Pabor sa kanya, lugi ka. Kasi lalo na kailangan mo mag-set ng boundaries kasi minsan yung mga lalaki na pumapasok sa buhay natin, abusado. Diba? Kukuha lang sila ng kukuha, gagamit lang sila ng gagamit sa kung anong pwede nilang gamitin at kuhanin sa buhay natin. Nang walang, alam mo yun, walang awat. Diba? Aabusuhin ka lang yan hanggang sa matuyo ka, hanggang sa maubusan ka. Di mo namamalayan, wala na pala yung panahon. Sayang na pala yung mga nangyayari. Wow! Diba? So, sana at this age alam mo kung ano yung value mo. But I'm getting this feeling na parang hindi. You are 48 years old. Diba? Dapat alam mo na kung paano mo ipupostura yung sarili mo. Pero wala naman tayong magagawa kasi sabi nga nila, pag na-in-love ka, nagiging patanga-tanga ka, which is true. And hindi mo kailangan maging 60, maging 70 para maging matalino sa pag-ibig. Wow! Kasi meron pa rin talagang naniniwala at alam mo yon, sucker for love pa rin talaga. Hindi natin sila masisisit. Hindi natin sila ma-judge eh. Pero yun nga lang, sana at this point, alam mo na yung value ng sarili mo. 'Di ba? Kasi 48 years old, ilang beses ka nang nakipag-break, ilang beses ka na siguro nasaktan, ilang tao na yung dumaan sa buhay mo. But still, walang nagbabago kasi siguro hindi mo binabago yung ways mo. Wow! Ganun yun. Tulad niyan, may nakitang iba yung ex mo, iniwan ka o pinursu yung isa, pero pinapabayaan mo pa rin na i-message ka niya at sabihan ka niya ng I love you anytime na gustuhin niya. Kung ako yan, block ko yan, be. Love you mo mukha mo, 'di ba? Wala na nga dapat conversation kasi ex na kayo, nasaktan ka. Wala namang masama kung magparamdam tayo, mag-express tayo ng, alam mo 'yon, pagiging magaspang na ugali kapag nasaktan tayo paminsan-minsan eh. Tao lang tayo. 'Di ba? Minsan diyan tayo, alam mo 'yon, ang sama agad ng tingin sa atin. Sama ng ugali niyan kasi binlock niya yung ex niya. Ano ba pakialam ninyo? Di go. Kung masama yung tingin ninyo sa akin, go. Pero nasaktan ako nabastos ako. And this is, part of my healing. Walang pakialamanan ng trip. Kung maghihil ako sa ganitong paraan, gusto kong i-shut up yung sarili ko. Gusto kong i-shut down lahat ng avenue para ma-reach ka o ma-reach mo ako, gagawin ko yun. Kasi gusto kong mag-heal. Gusto kong maging maayos yung buhay ko, di ba? So, sana alam mo rin kung paano i-value yung sarili mo, no, Edeline? Sabi dito ni Jello, touch me not or I'll touch myself. Huy! Ano ba kayo, may bago ng issue? Diba? Bagong issue na nga si Joshua tsaka si Elise. Ay, naku. Mamaya malalaman natin yan. Sabi ni Grace, kalimutan mo na siya at ginagawa ka na lang niyang reserba. Totoo naman. Wow!
Pero minsan hindi natin alam kung saan yung turning point. 'Di ba? Hangga't natutuwa tayo sa mga ginagawa natin, hangga't hindi tayo nasasaktan, ipagpapatuloy at ipagpapatuloy pa rin natin yung mga bagay na alam nating dangerous, alam nating red flag naman from the very beginning. Kaya minsan alam mo, mas okay minsan yung nasasaktan ka ng malala. 'Di ba? Para biglang, alam mo na oops, nasaktan na ako, teka lang, ang sakit, napaso ako. Ito na yung endpoint nun, hanggang dito na lang, sarado na pinto, sarado na bintana, 'di ba? Hihintayin mo pa ba na malaman ng girlfriend niya na meron kayong ginagawang kababalaghan at may pagpa-message kayo sa isa't isa? Hintayin mo pa ba na i-post yung screenshots? Di ba? Hindi natin alam kung anong pwede mangyari. Gusto mo ba na may mga ganyan pang iskandalong mangyari sa life mo? O gusto mo ba forever ka na lang niyang tinatakbuhan o pinagpapahingahan kapag pagod na siya sa buhay niya with his girlfriend? Hanggang ganun lang ba talaga? Ayaw natin ng ganun, be. Diba? Gilan mo na. Ikaw bahala. Ganito, bigyan mo ng ultimatum yung sarili mo. Hanggang Pasko na lang o hanggang bagong taon. 2025 o dapat wala na siya sa life mo. 2025, start anew. Diba? Yan nga ang kagandahan ng mga may pagtatapos ng taon. Kasi pwede mo dong isabay yung mga pagbabago sa buhay mo. Beko ngayon, pangga ko ngayon, nahihirapan ka at gusto mo nang umalis dyan sa kinalalagyan mo, eto na yung sign. Hanggang 2024 na lang yung paghihirap mo. Kasi naniniwala ako, pagpatak ng 2025, bagong tao ka na. Kaya mo yan. Tanggalin mo na lahat ng mga maling ginagawa mo ng 2024. Iwanan mo na lahat yan ngayon 2024. At dapat wala ka ng malinis na yung slate mo, malinis na yung pagkatao mo ng 2025. Bitawan mo na lahat ng nagpapasakit sa'yo. Bitawan mo na lahat. Bitawan mo na lahat ng mabibigat, mababaho. Ano mababaho? Diba no, Ate Lorna Catillo? Bitawan mo na yan. It's enough. 2024, naging sobra ka sa akin 2024. 2025, this is gonna be a great year for me. Yan ang sabihin mo. Wow! Ay, nako. Arch, thank you so much. 9:29 ang nagmamagandang umaga. Mahal ko, pangga ko, baby ko. Edeline, we wish you well and we wish you luck and sana maging maayos din yung love life mo, lalo na ngayong papasok na ang 2025. Okay? You always ask me those words I say.